Yan, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa blessing na ipinagkaloob mo sa akin at sa mga alagang aso ko. Ayan po. Malapit na po, day 2 na po ng paggawa ng aking dog cage. Ayan, mamaya nandito na po yung mga gumagawa. Bali, itong dog cage na to is 20 by 20 po yung kanyang taas. Halos nasa 20 feet din po. Yung kanyang haba nasa 20 feet siya eh. Pero itong taas, kung hindi ako nagkakamali, nasa 18 to 15 feet. Hindi ko lang sure, nakalimutan ko na po kasi nagputol lang kasi sila dyan, kunti lang. Ayan siya. Bali yung ating plastic matting is kompleto na. 20 pieces siya guys. Ayan, yung mga tubo na ginamit sa kanya is mga tubular. Puro bago po ito kasi. Ayan siya. Nakalimutan ko na rin kung ano yung sukat na inilagay. Ayan, yung ginamit dito, yung iba, yung 7 pieces na nasa likod nito is pure galvanized siya. Ito, hanggang dun sa likod. Itong harap, hindi siya pure galvanized. Maling store kasi yung pinagbilian ko. Pero okay lang dahil ito, I think ito pure by galvanized pa ata itong iba dito eh. Pero yung iba hindi na pure galvanized yung ginamit sa kanya. Ayan, pero hindi bali, gagamitan ko naman to ng papapinturahan ko siya ng buo, yung makapal na, para hindi basta-basta nasisira yung kanyang matting. Ayan, medyo may kataasan ho ito at may kalakihan siya. Bali apat na door lang ito pinagawa ko. Ayan siya. Bali sa bawat isang hole meron siyang 5 plastic matting. Pahaba siya na pataas. Gusto ko po kasi na yung aking alagang aso is nakakatalon-talon siya sa loob. Ayan po yung kanyang haba, nandito siya. Ayan o. Hindi pa tapos kasi yan. Sa likod niyan, papagawa pa tayo ng 8 holes. Na 20 feet din nun yung kanyang haba. Tapos bali yung isang holes, magiging 2 holes na yan. Papahati ko sa gitna sa extension sa likod. Para magiging 8 holes siya. Napahaba din. Pero ano siya, maluwang na mataas. Pero yung taas niya is kalahati na lang yan. Pang small breed lang naman, mga Shih Tzu, ganyan ang ilalagay ko. Yan. Tapos yung mga ginamit natin na materyales sa kanya, lahat po yan bago. Kaya medyo matagal ho talaga. Kasi pamilyadong tao din ako, 2 yung anak ko na sinusuportaan. Plus asawa ko pa. Kaya kung ano yung mga sobra, yun ang mga pinambibili ko. Ayan siya guys. Tapos yung ginamit dito na pambububong, ito siya, yung special din para matagal. Ayan, may pintura na siya. Itong area ko kasi nasa nasa farm po yung mga alagang aso ko. Ayan po kung yung nakikita. Pero hindi pa po yan tapos. Pagkatapos ko po yan, sa likod na naman yung 8 holes na sinasabi ko sa inyo. Yan, dahil nagsimula po ako sa ganitong kulungan, dahil nga po hindi po tayo anak mayaman, hindi pa po tayo agad nakabili ng mga magagandang cage o nakapagpagawa. Dahil ang sinabi ko, pamilyado na po akong tao. Ayan, yan po yung ko, lumang dog cage ko. Ayan sila. Kaya hindi ko po sinasama sa mga vlog ko yan dahil nga po sa kalagayan ng sitwasyon ng mga kulungan ko na nakakahiya naman na. Pero hindi ko kinakahiya yan, yung mga aso kong yan, lalo na yung mga kulungan ko yan dahil sa kanila nakapag-survive ako. Ayan. Kaya malaki din ang pasasalamat ko sa mga asong yan at sa cage na to, dahil kung hindi sa kanila, hindi ko po masusuportahan yung kinakailangan ng aking pamilya at 2 anak.
Kaya dahil gusto ko din may share yung blessing ko, kahit natagalan, okay lang. Dahil ito naman na yung bunga. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na binibigay mong kalakasan sa akin araw-araw at kalakasan sa pamilya ko. At binigyan mo ako ng lakas ng loob para magawa itong dog cage na ito na hindi ko akalain na mapapatapos ko kahit papaano. Ayan. So hanggang dito na lang po yung aking video. Sa susunod na video po ay papakita po natin na tapos na po siya. Ayan. Thank you po.